Hindi na nagpahatid si Anika kay Jack sa bahay. Naglakad na lamang siya pauwi, sigurado. Andoon ang babae nito. Pagpasok niya sa loob, nakita niya ang dalawang busy sa panunood ng movie. Nakayakap pa si Miranda dito. Ma'am Anika, tumawag po ang mami niyo, ang sabi ng isa sa kasambahay. Nakatingin lamang ako sa dalawa. Mukhang hindi nila pansin ang aking presensya. Sige, akyat na lang ako sa itaas, sabi ko. Saka iniwas na sa kanila ang paningin at umakyat sa itaas. Pagpasok ko sa kwarto, binuksan ko kaagad ang laptop at saka tinawagan ng mami ko. Kaagad din naman itong sumagot. Anak, bati nito sa akin. Hi ma'am, si daddy po. Busy sa work anak. Ako lamang dito. Wala ang kapatid mo at sa kaibigan. Kumusta ka naman dyan anak? I'm okay ma'am. Maganda dito. I'm not okay. Sabi ko sa aking sarili. Mag-iingat ka dyan anak. Miss ka na namin. Asan pala ang asawa mo? I'm here ma'am. Natigilan naman ako nang sumulpot si Adam sa likuran ko at hindi kasama si Miranda. Kumusta naman ang anak ko dyan Adam? She's fine ma'am. Tanging sabi nito. Kalokohan. Pinapasok mo pa dito ang babae mo. O siya, baka nakaka-istorbo na ako. Mag-enjoy kayo dyan anak. Bye. Paalam ni mami. Bye ma'am. Sabi ko. Saka pinatay ang video call. Anong ginagawa mo dito? Samahan mo na lang ang babae mo. Sabi ko. Saka tumayo. Para sana talikuran ito. Nang hawakan nito ang braso ko. Patalikuran mo na lang ako? Sabi nitong nakatingin sa akin. Bakit? Anong gusto mo? Tingnan ka? Samahan mo na lamang ang babae mo. Total, andito naman siya. Sabi ko dito. You're my wife, Anika. Asawa mo lamang ako, Adam. Mahal mo yon. Wala akong laban doon. Sabi ko dito. Kahit masakit. Wala talaga akong laban. Babe, narinig ko ang boses ni Miranda nang bumukas ang pinto. At laking gulat ko nang biglang sakupin ni Adam ang labi ko kasi ang ikinalaki ng mga mata ko. At alam ko nakita iyon ni Miranda. Narinig ko na lang, nagadabog itong lumayo. Saka naman ako binitiwan ni Adam. Ano yon? Iiwan na lamang ako pagkatapos akong halikan. So, pinakita lang niya iyon kay Miranda. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Adam na nasa sala. Habang nakabuntot dito si Miranda. Ano bang kailangan ng bruhang to? Nakakagigil. Kahit kaibigan ko siya. Actually, di naman niya ako tinuring na kaibigan. Kaya dapat, wala na akong pake dito. Ma'am Anika, handa na po ang pagkain para sa tanghalian. Tumango na lamang ako saka bumaba ng hagdan. Babe, pwede bang dito ako matulog? Malanding tanong nito kay Adam. Please, kung hindi ka Adam, kanina pa ako nagtitimpi sa babaeng iyan. Sure, may guest room kami dito, sabi nito. Saka bumaling sa akin. Kaya naman, iniiwas ko ang paningin ko. Pwede naman ata magtabi na lang tayo. Yung isa na lang dito ang sa guest room. Total, ala naman siyang kwenta. Sabi nito. Kaya tinignan ko ito saka walang sabi-sabi. Binuhos dito ang baso ng tubig na nasa tabi ko. How dare you? Sigaw nito sa akin. Asawa ako. Kung hindi mo alam, ang salitang asawa, pwes, ipapakita ko sa'yo. Ang asawa, kayang palayasin sa bahay na to, ang isang higad na katulad mo. At ang asawa, kaya kang bigyan ng ganito. Sabi ko, saka lumapit dito at binigyan ng mag-asawang sampal. Kasi ang ikinanguwi nito, para yan sa palaging pakikisaw-saw mo sa amin ni Adam. Sabi ko, saka sinampal itong muli. At para naman yan, sa pagsunod mo sa asawa ko at sirain ang bakasyon namin. Nagtitimpi ako sa Miranda, pero sinasagad mo ako. Di pa ako nakontento at sinabunutan pa ito. Enough, Anika! Sigaw ni Adam. Saka bigla akong tinulak dahilan para tumilapon ako. At dahil sa lakas ng pagkakatulak ito sa akin, tumama ang ulo ko sa may lamesa. Hindi ko alam. Pero bigla nagdilim ang paningin ko at nawalan ako ng malay. Hindi mapakali si Adam habang nasa labas ng emergency room. Natataranta siya
at hindi niya sinasadya ang nangyari kay Anika. Leave, Miranda! Sigaw ko dito nang bigla itong sumulpot. Babe, dapat lang yun sa kanya, sabi nito. Saka ako tiningnan. I said, leave, Miranda. Baka di ako makapagpigil sa'yo. At may magawa ako sa'yo. Nakita ko naman, natakot ito. Kaya tumalikod na. Sinugod ko kaagad si Anika dito na mawala ng malay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. This is my fault. Ilang oras ang lumipas. Saka lumabas ang doktor. How's my wife? Tanong ko dito. She's stable now. We need to wait until she wake up. Tumango naman ako. Na makaalis ang doktor. Nilipat na si Anika sa isang room. I'm sorry. This is my fault. I'm sorry, wife. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Saka yun hinalikan. May benda ang bandang noon nito at mahimbing na natutulog. Inis namang umuwi si Miranda sa bahay ng kanyang tito. Kainis ang babaeng iyon. Sambit ko. Saka pabagsak na pumasok sa loob ng bahay. I heard what happened to Mrs. Archer. Did you hurt her? Sambit ni tito. No. Ikaw na may sabi, tito. Mabagsak na ng babaeng iyon. Ang kailangan lamang natin, makuha ang yaman ng mga Archer, di ba? Of course. Gusto ko din ng babaeng iyon. Kaya huwag mong sasaktan. Naintindihan mo ba? Yes, tito. Kahit ang sarap niyang patayin. Don't you dare, Miranda. I will kill you first. Kung gagawin mo iyon. Nagising si Anika na puro puti ang nasa paligid. Iminulat ito ang mga mata, saka nilibot ang paligid. At doon ay nakita si Adam, hawak ang kanyang kamay, saka mahimbing na natutulog. Ginalaw niya ang kamay, dahilan para magising ang asawa. Kaagad itong tumingin sa kanya. Are you awake? God, I'm worried about you, Anika, sabi nito, at kita sa mga mata ang pag-alaala. It's okay. Gusto ko na umalis dito, Adam. No, you're not totally okay. Uuwi tayo kapag okay ka na. Wala naman ako nagawa. Baka saktan na naman ako nito. Sakto naman, bumukas ang pinto at may pumasok na nurse. You can go home later, ma'am, sabi naman ng nurse. Tumango na lamang ako dito. Kinahaponan, umalis na din kami ni Adam ng hospital. Okay naman ako. Medyo masakit lang ang ulo. Magpahinga ka na muna. Ako nang bahala sa kakainin mo. Hindi na lamang ako sumagot na makalabas ito. Ilang days na lang pala, uuwi na kami sa Pilipinas. Buti na lang, di ko naabutan dito ang bruhang iyon. Bumukas naman ang pinto at pumasok si Adam. Dala ang isang tray na may lamang pagkain. Kumain ka na. Baka gutom ka na. Sa labas lang ako. Nilapag nito ang tray ng pagkain. Saka lumabas ang kwarto. Saan naman kaya pupunta iyon? Natigilan naman ako nang tumunog ang aking cellphone. Oo, cellphone ko. Akala ko dala nito ang cellphone ko. Ngayon ko na lang ulit ito magagamit. Ashton, sambit ko sa kabilang linya. Hey, Anika, how are you? Okay lang. Ikaw, kumusta ka? Malapit na din ang uwi mo. Natawagan mo na ba ang fiancé mo? Yeah, katatapos lang ng call namin. Nagkikita ba kayo ni Miranda? Natigilan naman ako sa kanyang tanong. Hindi na eh. Madalong ko na siyang makita. Bumuntong hininga muna ako. Asan ka pala? Nasa vacation ako. Kasama ang asawa ko dito sa New York. Sambit ko dito. Bigla naman. Bumukas ang pinto. At ang laki ang mga mata ko na makita si Adam. Sinong kausap mo? Kaagad itong tanong. Anika, si Adam pa ang kausap mo? Tanong ni Ashton. Sige Ashton. Later na lang. Kakain muna ako. Sabi ko dito. Saka pinatay ang cellphone. Nagulat ako na bigla na lamang akong lapitan ni Adam. At hawakan ng pangako. Si Ashton na naman ba? Lagi na lang siyang tumatawag sa'yo. Bakit, Anika? Niloloko mo ako. Lakas sa loob ko nilabanan ang tingin nito. Saka malakas tinanggal ang kamay nito. Alam mo, ang OA mo, Adam. Kung niloloko kita, matagal na sana kitang iniwan. Bakit ha?
Bakit kapag ikaw ang harap-harapan mo ako niloloko, nagagalit ba ako? Sinasaktan mo ako. Ako wala akong magawa kasi nga mahal kita. Kahit nahihirapan na ako. Alam mo, di ko nahahayaan pang ginaganito mo ako. Ang unfair mo, Adam. Ang daya mo. Namalayan ko na lang. Namamalisbis na pala ang luha ko. Hindi mo ako iiwan. Naintindihan mo? Hindi. Dahil sa akin ka lang. Naintindihan mo. Sigaw nito sa akin. Saka lumabas ang kwarto. Konting tiis pa. Konting tiis na lang, Anika. Lumipas ang ilang araw. At ngayong araw ang uwi namin ni Adam sa Pilipinas. Hindi ko masasabing nag-enjoy ako. Pero kahit papaano, naging masaya ako. Kundi lang sumulpot ang higad na iyon. Na makasakay kami sa private plane na sumundo sa amin, ay wala kaming imikan. Bahala siya. Wala akong balak na kausapin siya ngayong araw. Ilang oras na lumipas, nakatulog na lamang ako. Wala pa rin nagtangkang umimik sa amin. Buti na lang, at hindi lumabas ang higad. I'm sure naman, susunod iyon, baka nga, nauna pa sa amin ni Adam sa Pilipinas. Nakalapag na lamang ang sinasakay namin hanggang sa kotse. Wala pa talaga nagtangkang umimik. Bahala siya. Di ko siya kakausapin. Akala ko sa bahay ng parents nito ang tuloy namin, pero hindi pala, kundi sa bahay namin. Nauna akong pumasok sa loob ng bahay para lang magulat. Welcome back sa inyo, sigaw ng aming pamilya. Andito na ang kuya ni Adam na si Jax at di ko inaasahan na andito rin pala si Ashton. Ashton, andito ka na. Sambit ko at lumapit dito at hindi pinansin ang mangyayari dahil makikita ni Adam ang gagawin ko. Niyakap ko si Ashton na makalapit ako at kaagad din bumitaw. Hindi ko pinansin si Adam kahit ramdam ko ang titig nito sa akin. I think we need to have a space, Anika, because your husband, gonna eat me by his eyes. Nagliliyab ang mata. Hayaan mo siya. Di ka na nasanay dyan. Sabi ko, lumapit naman ako sa aking parents at isa-isa silang niyakap. Maski ang magulang ni Adam. Nagulat naman ako nang nasa tabi ko na si Adam at hinawakan ng aking baywang. You will pay later. Bulong nito sa aking tenga. Ang siyang tinatindig ng balahibo ko doon. Hindi ko na ayon pinansin kahit humihigwit pa ang kapit dito sa aking baywang at doon pumipisil. So, kumain na tayo. Alam kong gutom kayo sa biyahe. Anunsyo ni Mami. Kaya dumulog kami sa lamesa. Kasi ang sakto naman para sa aming lahat. Masaya kaming kumakain kahit si Adam ay panay ang pisil sa kamay ko. Nilungon ko naman ito at nakita ko masama ang tingin nito kay Ashton. Bro, para mangangain ka ng buhay dahil sa tingin mo kay Ashton. Sabi naman ng kuya ni Adam. Anika, you want this? Kaya napalangon ako kay Jax, saka inabot sa akin ang shrimp, at pinaglagay pa ako sa plato na siyang ikinatayo ni Adam, at kinagulat ang lahat. Don't you dare, kuya. She's my wife, so please get off. Sabi nito, na siyang ikinatawa ng kanyang kuya, at mukhang inaasar si Adam, na pikon na pikon. Easy bro, I'm just kidding. So possessive. Pailing-iling namang sabi ni Jax. Enough. Sit down, Adam. Nasa hapagkainan tayo. Nagbabangayan pa kayo. Seryosong sabi ng daddy ni Adam. Nagpatuloy na lamang kaming kumain. Ashton, naalaala ko nga pala ang fiancé mo. Kaagad na tanong ni Mami. On the way na po siya dito. Dahil sa sinabing iyon ni Ashton, nakaramdam ako ng inis. Dahil makikita ko na naman ang bruhang iyon. Love! Sa hindi inaasahan bigla na lamang, dumating ang bruha. Saka lumapit kay Ashton, niyakap iyon at saka humalik. Bahagyan tumingin sa akin, at pumaling kay Adam. Masiyang nilingon din ang asawa ko. So, she's your fiancé? Tanong ng mami ni Adam. Yes, tita. Isa sa kaibigan namin ni Anika at Adam. She's Miranda. Tumango naman si Ashton. Mukhang hindi nito nakilala. Ang laki din kasi ng pinagbago ni Miranda, kumpara nung bata pa lang kami. Pati ugali ay nagbago. Hello po sa inyo. Pakitang tao ang bruha
at naupo sa tabihan ni Ashton. Nakatingin lamang ako dito. Nang lumingon ito sa akin, ay nakangisi. Saka bumaling kay Adam, saka binigyan ng malanding tingin ang asawa ko. Madaming mga tinatanong ang mga magulang namin kung kailan daw ba kami mag-aanak ni Adam. Pero wala kaming maisagot. Hindi ko alam kung may plano ba si Adam. Pero mukhang wala. Ako lamang naman may plano na mag-anak kaming dalawa. Hanggang sa matapos kaming kumain. Nauna nang umuwi ang magulang namin ni Adam. Habang sumunod naman si Jax. At naiwan na kami ni na Miranda at Ashton. So, mauna na din kami. Sabi ni Ashton. Saka bumaling sa akin. Thank you for the dinner, Anika. Nilingon ko si Miranda. Dahil sa sinabi nito, nakangisi pa rin sa akin. Saka tumingin kay Adam. Adam, mauna na kami. Sabi nito kay Adam. Tanging tango lamang naman ang ibinigay ni Adam. Nang makalis ito, saka ako lumayo kay Adam. Akala mo, hindi ko nakikita ang tingin na ninyo ni Ashton. Ha, Anika? Sigaw ni Adam, para mapahinto ako. Nanatili akong tahimik dito sa kanyang tabi. Saka nagpatuloy muli. Hinayaan ko na lamang itong pumasok sa kwarto. Saka humiga sa kama, habang ang paningin ay nasa kisame. Nagulat naman ako, na bumukas sa malakas ang pinto at niluwas si Adam. Lumapit sa akin, at inaasahang tumabi sa akin. Don't you dare fool me, Anika. I will assure you, you will regret it. Sabi nito, saka walang sabi-sabi sinakop ang labi ko. Itutulak ko sana si Adam, pero hinawakan nito ang dalawang kamay ko, saka inilagay sa ulunan, saka nagpatuloy sa paghalik sa akin. Wala akong nagawa kundi ang tumugon. Nang bahagyan nitong pakawalan ng labi ko, doon lamang ako nakahanap ng tiyempo. Talk to me, sabi nito, habang nakatingin sa mata ko, at hindi ko alam kung bakit. Ang daming dumaan na emosyon sa mga mata nito. How? Kapag sinasabi ko kung ano ang dapat ko sabihin, sasaktan mo ako. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang naglandas ang luha ko. Then, tell me honestly, and I will not hurt you. Nagsasabi ako ng totoo, Adam. Kahit sinasabi ko na, sinasaktan mo pa rin ako. I think, hindi na natin kailangan mag-usap. Sabi nito, bigla na lamang lumabas ang kwarto. Bakit ang hirap sa kanyang hindi ako saktan? Bakit ang hirap sa kanyang mahalin ako? Ano ba bumabagabag sa'yo, Adam? Kinabukasan, nagising na lang ako sa sikat ng araw. Pinulat ko ang mga mata ko, saka tinignan ang aking katabi. Wala si Adam. Sakto naman, bumukas ang pinto, at nalawa noon si Adam na nakasuot ng pangtrabaho. Nakahanda ng pagkain sa ibaba. Aalis na ako. Yun lang ang sinabi nito, saka umalis. Bumutong hininga na naman ako, saka bumangon ng kama. Wala akong magagawa. Matapos ko maglinis ang katawan, saka ako lumabas ng kwarto. Wala na doon si Adam. Handa na po ang agahan, Ma'am Anika. Nakaalis na din po si Sir Adam, kasama si Ma'am Miranda. Kumunot naman ang aking noo sa sinabi ni Yaya Talma. Kasama na naman ang higad na yon. Ma'am Anika, fight for your rights. Ikaw ang asawa. Dapat hindi mo hinahayaan na may maaligid sa asawa mo. Napalingon naman ako kay Yaya. Paano, Yaya, kung sa babaeng iyon, naroroon ang atensyon ni Adam? Hindi naniniwala sa akin si Adam, kundi sa babaeng iyon. Mahal niya iyon. At ako, napilitan lamang na pakasalan. Wala akong laban kahit sa asawa ko. Maghapon na naman akong walang ginawa sa bahay, kundi ang tumambay lamang sa rooftop ng bahay. Niwala nga akong trabaho. Dahil ayaw kong pagtrabahuhin ni Adam. Hapon na at mukhang pauwi na si Adam. Or worst, baka di umuwi kasama ang babae nito. Bakit ba kasi? May higad sa mundo. Nakarinig naman ako ng busina sa labas, kaya mukhang andyan na siya. Hinayaan ko na lamang iyon, at hindi na muna ako bumaba. Gusto ko pa dito. Umiinom ako ng wine, habang nasa malayo ang aking paningin. Hanggang kailan kaya ako magiging ganito? Nabitiwan ko naman ang basong hawak ko. Nang biglang bumukas sa malakas ang pinto, at lumabas doon si Adam. Galit na galit ang kanyang mukha. Halos magulat ako nang sakalin ako nito.
Bakit lumabas ka ha? Bakit lumabas ka kasama ang lalaking iyon? Hindi ka nagsabi sa akin. Sabi nito. Kaya naguguluhan akong tumingin dito. Kahit hindi na ako makahinga. Ano bang sinasabi mo? Kahit paano, nakapagsalita ako. Lumabas ka ng bahay. Kasama ang Ashton na iyon. Saan kayo pumunta ha? Sumagot ka, Anika. Pahampas ako nitong binitiwan. Dahilan para mapakapit ako sa lamesa. Huminga ako ng malalim at kinalma ang aking sarili. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ako lumabas. Sa wakas, nagawa ko ding sumagot. Sinungaling ka. Nakuhanan ka ng litrato. Nagsisinungaling ka pa. Sabi nito. Saka may hinagi sa mga picture doon. Halos malaki ang mga mata ko na makita. Sa picture, ang kapareho kong damit na suot at naroon din si Adam. Hindi ako iyan. Halos mabingi ako nang sampalin ako nito. Dahilan para malasahan ko ang sarili kong dugo. Napaupo naman ako. Kapag sinusubay mo ako, ito ang gagawin ko sa'yo, Anika. I told you to be honest to me. Mapipilitan akong huwag ka nang palabasin ng bahay. Or pwedeng itali na lang kita. Hindi mo yan gagawin, Adam. Asawa mo ako. Bakit hindi mo ako pagkatiwalaan? Hindi kita lolokohin. Kahit naloloko mo ako, andito pa rin ako. Please, huwag mo akong itali dito. Nagsasabi ako ng totoo. Nagmamakaawa akong sabi. Magtatanda ka sa gagawin ko. Sabi nito, saka ako hinila palabas ng rooftop. Halos masubsob ako sa paglalakad. Dahil sa bilis ito at higpit ang kapit sa akin, nakita ko naman si Yaya na may pag-alaala sa akin. Hanggang sa makapasok kami sa kwarto at tinulak ako. Anong gagawin mo sa akin? Sabi ko, may kinuha ito sa closet namin at nakita kong belt iyon. Siguro naman, makikinig ka na sa akin, Anika. Siguro naman, di ka na magsisinungaling sa akin. Sabi nito, at bigla na lang akong hampasin sa likod. Dahilan, para mapahiyaw ako sa sakit. Ilang hampas lang iyon, pero pakiramdam ko, dumudugo na ang aking likod. Tama na, please. Sabi ko, parang pakiramdam ko, nanghihina na ako. Tandaan mo ang sinabi ko, Anika, dahil hindi lamang iyan ang gagawin ko sa'yo. Sabi nito, saka ako iniwan.